Binanata ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang kasalukuyang administrasyon kasunod ng mga pasaring kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kontrobersyal din ang binitawang salita ni Duterte kung paano makapapasok sa Senado ang kanyang mga ikinakampanyang kandidato. Nakatutok si Marisol Abduraman. Meron isang presidente na talagang bangag. Walang iniharap o binanggit na patunay, pero bumanat ng ganyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP Laban Proclamation Rally kagabi. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Sinabi niya yan sa gitna ng kanyang batikos sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ang Pilipino napipika na. Either failed promises or whatever. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short. Partikular niyang inihalimbawa ang bigas. Kung matatandaan, ipinangako sa kampanya ng Pangulo ang 20 pesos na kilo nito na kalaunay nilinaw niyang aspiration o target lang. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. May mungkahi rin ang dating Pangulo para anya mabakante kaugnay ng mga senador. Di, patay natin. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung No comment ang mismong tugon ng palasyo sa pahayag na yan. Gayon din sa pahayag ni Duterte sa presyo ng bigas at paggamit umano ng droga ng Pangulo. Ang mga batikos ni Duterte, ginamit niyang argumento kung paano pumili ng kandidatong iboboto. Kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Halos pareho sa pinangkumbinsi ng Pangulo sa mga botante sa proclamation rally ng administration senatorial slate nitong Martes. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Wala pang direktang pinangalanan pero pamilyar ang mga isyong binanggit. Partikular ang tungkol sa West Philippine Sea, Pogo at war on drugs. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Patuloy nating hinihinga ng pahayag ang kampo ni Duterte sa mga pahagi. Pero ilan sa mga yan ang dati nang sinabi ng Pangulo na kailangang gawin tulad ng drug war. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.